So open your Bible in Romans 12, verse 3. Roma 12:3, sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na nasa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Tuloy tayo sa message, The Power of Faith. Ang kapangyarihan ng pananampalataya, part 2. Salamat sa Diyos, bilang na kay Kristo Jesus, tayo binigyan ng Diyos ng kasukatan ng pananampalataya. Tayo ay may pananampalataya at dapat nating matutunan at malaman kung paano gagamitin ito upang masaksihan natin at maranasan ang kapangyarihan nito. Sa Hebrews 11 verse 1, binabanggit dito ang kahulugan ng pananampalataya ngayon. Ngayon, matutugunan ang ating mga pangailangan. Ngayon, gagaling sa sakit at karamdaman. Ngayon, malulutas ang mga suliranin. Ngayon, ang himala ay makakantan. Praise God. Ngayon, ang pananampalataya, ang siyang kapanatagan, katiyakan, kasiguraduhan at pagkakatiwala sa mga bagay na hinihintay o inaasahan. So pagka ikay may pananampalataya, sigurado katiyak ka sa mga bagay na inaasahan mo, sa mga bagay na hinihintay mo, na ang inaasahan mo, hinihintay mo ay tiyak at sigurado na magaganap at mangyayari. Ang pananampalataya ay ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos natin ay invisible, hindi siya nakikita, sapagkat ang Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Subalit tayo ay sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya tayo na mayroong Diyos. Kaya ang sabi sa Bible, mapalad ang tao na hindi nakakita, subalit siya ay sumasampalataya. At narinig natin ang source, origin ng pananampalataya, walang iba kundi ang Word of the living God. Sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya nagagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. So ang Word of God, ang siyang pinanggagalingan, pinagmumulan ng pananampalataya na kung wala nito, hindi magkakaroon ng faith. Thank God for the Bible, the written Word of God. Thank God for Jesus, the living Word. Na siya ang Diyos na nagkatawang tao, siyang salita na nagkatawang tao. Salamat sa ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng salita ng Diyos ay pinangangaral, ibinabahagi para magkaroon ng mapakinggan ang tao. Upang magkaroon ng pananampalataya para tumawag sa ating Diyos. Nasa oras sa tumawag sa Panginoon, maliligtas, gagaling, makakalaya, giginhawa, matutugunan ang pangailangan. Praise the Lord. Kaya ang sabi ni Jesus, go and preach the gospel. Ang Word of God ang kailangan ng bawat tao, na ito ang dapat binabahagi natin maging sa ating social media, sa Facebook. Ang sinishare dapat natin ay Word of God. Yan ang salita na kailangan ng bawat tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Tandaan natin, ang Word of God ay hindi babalik na walang bunga. Yung sinishare natin sa Facebook na Word of God, magkakabunga yan. Gagawa yan sa buhay ng mga tao na nagbabasa ng Word of God na pinupost mo sa iyong Facebook. Hindi maliligtas ang tao ng ating mga salita. Hindi gagaling ang tao sa pamamagitan ng salita ng tao.
Ang tao ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng Word of God. Gagaling lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen! Praise God. Thank God for the Word of God. Samantalayin natin ang mga araw. Samantalayin natin ang panahon na tayo ay makapag-share, makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Para sa gayon, sila ay magtaglay ng pananampalataya upang ang Diyos ay makagawa ng sagana sa buhay nila. Sabi, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang taong may pananampalataya ay tatawag sa Panginoon at ang saved doon ay sozo. Nang ibig sabihin ay deliverance, prosperity, healing, preservation, wellness, wholeness. So matutugunan ang lahat ng kailangan ng tao, espiritu, kaluluwa at katawan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Praise God. At narinig natin how to exercise, how to release, how to use the faith. Sa Mark 11, verses 22 to 23, Jesus said, have faith in God. Sa original, have the faith of God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos o magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. At sa verse 23, sinasabi rito ni Jesus kung paano nagagamit ang pananampalataya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi, sabi niyo magsabi, sa bundok na ito, mapataas ka, mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alilangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayaring sinabi niya, ay kakamtin niya yao. So tinuturo rito ng ating Panginoon, the best teacher, kung paano ma-release ang pananampalataya. Faith is exercised by speaking. So sa pagsasalita, sa pagpapahayag, sa pagsasabi, ang pananampalataya ay nagagamit. So gamitin mo ang pananampalataya na nasa iyo. Anumang mayroon ka, kung hindi mo gagamitin, wala ring silbi, wala ring pakinabang. Subalit kung ito ay gagamitin mo, makikita mo ang kapangyarihan nito. Praise God. Salamat sa Diyos. So anong ibig sabihin nito? Ano ang tinuturo sa atin ni Jesus? Dapat ang puso natin ay mapuno ng Word of God. Again, the Word of God is a word of faith. Ang sabi rito sa Bible ni Jesus, nating Panginoon, sa Mateo 12, talatang 34 hanggang 35. Kayong lahi ng mga ulupong, tingnan nyo, kung kayo matitisurin, at narinig nyo ito, at sabi ni Jesus, kayong mga lahi ng ulupong, matitisod ka. Tinawag ng Panginoon ng mga lahi ng ulupong. Pero yung matitisuring Kristiyano ay maliwanag siya ay Kristiyano na hindi pa nag-grow sa kalagayang espiritual. Tingnan mo ang mga salitang ito. Kayo mga lahi ng mga ulupong, mga ahas. At ang ulupong makabandag na ahas. Yun ang tawag ng Panginoon sa kanila. So, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama? Ay makapagsasalita ng mabuting bagay. So, ibig sabihin, pag masama, hindi makapagsasalita ng mabuting bagay. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ano ang lumalabas sa bibig? Salita. Pag puno ang puso, lalabas sa bibig.
Kaya malalaman mo kung ano nasa puso. Pakinggan mo ang lumalabas sa kanyang bibig na mga salita. Kasi sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. So ang bibig nagre-reveal kung ano ang nasa puso. Inihayag ng mga salita na lumalabas sa bibig kung anong klase ng puso mayroong isang tao. Kung mabuti o masama. Then verse 35, ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. Mabuting tao, may mabuting kayamanan, may mabuting bagay. Nang mabuting kayamanang ito ay nasa kanyang puso. Na itinuturo rito ni Jesus na ang Word of God ay i-treasure natin. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos ng higit sa anumang bagay dito sa mundo. Pahalagahan natin ang Word of God ng higit kaysa lahat. Di ba ang sabi ni Jesus, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas rin. Mawawala. Pero ang Word of God ay manatili magpakailanman. So, i-treasure natin ito na salita ng Diyos sa ating puso. Nang ibig sabihin ng Word of God ay ingatan natin sa ating puso. Pagka ang puso natin naglalaman ng Word of God, yan ang lalabas sa ating bibig. Pag ang Word of God ay sagana sa ating puso, yan ang maririnig sa atin. Yan ang ipahayag natin. Yan ang sasabihin natin. Praise God. Hindi po pwede na ang lalabas sa bibig mo ay hindi salita ng Diyos at sasabihin mo ang puso mo puno ng Word of God. Hindi po pwede. Hindi rin pwede na mayroon kang mabuting puso, ang lumalabas sa bibig mo ay masasamang salita. Kaya si Jesus, napakaliwanag magturo, pag masama ang puso, masama ang mga salita. Pag mabuti ang puso, mabubuti mga salita ang lalabas sa bibig. So, ang puso natin, punuin natin ng Word of God. At ito, ang ating sasabihin. Ito ang ating pahayag. Ito ang ating i-confess. The Word of God. Praise God. Sa Colossians 3 verse 16, tinuturo rito. Sabi sa English, let the Word of Christ dwell in you, your heart, richly. Let the Word of Christ dwell in you richly. So, ibig sabihin ng salita ng Diyos, pagyamanin natin sa ating puso in all wisdom, teaching, admonizing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Tingnan nyo, pag ang Word of God ay sagana sa puso mo, ano ang sasabihin mo? Ano ang lalabas sa bibig mo? Salita ng Diyos, mga awit ng papuri sa Panginoon, pagpapasalamat sa Diyos, pagdakila sa Kanyang pangalan. Amen? Yan ang lumalabas sa puso o sa bibig ng sino man na nagdidwell ang Word of God sa kanyang buhay richly. Mayroon siyang psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Praise God. So, number 1, how to exercise your faith? Speak. Magsalita ka. Speak the Word. Confess the Word. Praise God.
Number 2, may exercise magagamit natin ang pananampalataya by acting on your faith o kaya by acting on the Word. So ang Word, tayo ay aakto sa ating pananampalataya, aakto tayo sa Word of God. Tingnan nyo ang nangyari dito sa isang babae na dinudugo for 12 years. Sabi rito sa Mark 5:27-29, binabanggit dito, sabi, pagkarinig niya ng babaeng dinudugo na mga bagay tungkol kay Jesus. Tingnan nyo, nakarinig siya. Tungkol kay Jesus, nakarinig siya ng Word of God. I believe ang babaeng ito ay maari nawala na siya ng pag-asa para gumaling. Kasi lahat ay nagawa niya na. Nabenta niya na ang kanyang ari-arian sa kanyang pagpapagamot at pag-inom ng gamot para siya'y gumaling. Pero sa halip na gumaling siya, sabi, lalo pang lumubha ang kanyang karamdaman. Kaya umabot ng 12 years. I believe kulang na siya sa dugo. Namumutla. At mahina ang physical body. At maaring mamatay siya. Pero sa kahabagan ng Panginoon, patuloy pa rin siya mayroon ng buhay. Huwag natin kakalimutan ang buhay natin ay mula sa Panginoon. Amen? Kaya sabi sa Bible, in Him we live and move and have our being. Praise God. So salamat sa ating Diyos. Ngayon, nakarinig siya ng Word of God tungkol kay Jesus. So nagkaroon siya ng pananampalataya. Para gumaling. Para matugunan ang kanyang pangailangan, para malutas ang kanyang suliranin. Ay lumapit siya sa karamihan. Sa likuran niya at tinipo ang kanyang damit. Ngayon, bakit ginawa niya ito? Na lumapit siya kay Jesus. Bagamat si Jesus napapalibutan ng maraming tao, sumiksik siya para mahipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Kasi yun ang kanyang pananampalataya. She acted on her faith. Verse 28. Sapagkat sinabi niya, kung may hipo ko man lamang kanyang damit, ay gagaling ako. So siya ay umakto sa kanyang pananampalataya. Kaya kahit napakaraming tao, sumiksik siya sa karamihan. At pagpapakita yon ng pagpapakababa sa harapan ng Panginoon dahil sa pagsiksik, yuyuko ka. Speaks of humility. Then nang mahipo niyang damit ng Panginoon, yun ang kanyang pananampalataya, sabi, gagaling ako. At yun ang nangyari sa kanya. Di ba sabi ni Jesus, according to your faith, be it done unto you. Verse 29. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Kaya hindi basta'y sakit ito, ito'y salot. Pag sinabing salot, matinding, malubhang karamdaman na maghahatid sa kamatayan. Na sa tao, wala na siyang kagalingan. Sa gamot, hindi na siya gagaling. Pero kay Jesus, may kagalingan. Jesus, our great physician. Amen? Lahat ay sakit ay kaya niyang pagalingin. Di kaya lunasan ng mga ospital, ng mga doktor. Di kayang pagalingin ng mga gamot ay kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen?
Do you believe kahit yung COVID-19? Sumasampalataya po ba kayo? Praise God. Ilan na mga may sakit nito na pinagaling ng Panginoon? Napakadali lang yan sa Diyos. Huwag lang umiral sa atin ang takot. Dahil ang takot makakadlang yan ang pagkilos paggawa ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, fear not. Huwag kang matakot. Kasi pag ang takot nakagawa, ang present ay ang kaaway. At absent ang Diyos. Pero pag faith ang naroon, absent ang kaaway, present ang Diyos. Amen? Kaya siya'y gagawa at kikilos mightily, powerfully. Isipin nyo, napakaraming tao roon na nakapalibot kay Jesus. I believe marami sa kanila hinipo nila si Jesus, nahipo nila si Jesus. May nangyari ba sa kanila? Wala. Bakit ito nang hipuin si Jesus? May nangyari sa kanila. O sa kanya, sapagkat ang babaeng ito ay may faith. Umaktos siya sa kanyang pananampalataya. Nagresulta ito ng himala. Siya'y gumaling sa kanyang karamdaman na napakatagal ng panahon, 12 years. Ang 12 is a number of government. Kapamahalaan. Praise God, kaya may 12 disciples. 12 tribes of Israel. Praise God. Dito sa Bible, sa James chapter 2, verses 14 to 22. Ang binabanggit dito, ang pananampalataya at ang gawa. Tingnan niyo ang sabi rito. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, ngunit walang magawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Tandaan nyo na ang mga gawa ay hindi makapagliligtas. Tayo naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng pagliligtas ng Panginoon sa atin to do good works. Kasi ang paggawa ng mabuti ay outward manifestation that we are saved. Kaya ang tunay na ligtas ay gumagawa ng mabuti. So sabi, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Verse 15. Kung ang isang babae, o kapatid na lalaki o babae, ay hubad, tingnan niyo ginamit. Kapatid, hindi sinabi lost. Kapatid, pag sinabi kapatid kay Kristo. Kung ang isang kapatid na lalaki hubad, o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw. So walang damit, walang pagkain. Kaya sabi sa Bible, gumawa tayo ng mabuti, lalong-lalo na, kanino? Sa kasambahay sa pananampalataya. So ngayon, pagdating sa verse 16, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaong kayong payapa. Kayo'y magpakainit, magpakabusog. So sasabihin doon sa kapatid na walang damit, walang makain. Magpakainit kayo. Samantala giniginaw kasi walang damit. Magpakabusog kayo. Gutom na gutom kasi walang pagkain. At gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kailangan ng katawan. Dahil kailangan ng katawan ng damit, kailangan ng katawan ng pagkain. Ano ang mapapakinabangan dito? May pakinabang bang pagsasabi mo? No. Wala. Walang may suot na damit, walang makain. Sasabi mo, God bless you, sister. God bless you, brother. Magpakainit ka. Magpakabusog ka. Salita lang. Walang gawa. Walang action. Kaya walang pakinabang. Verse 17. Gayon din ang pananampalataya
na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. So tinuturo rito, what is dead faith? Ang dead faith ay faith without works. Without actions. So may pananampalataya na patay. At ang pananampalataya na patay ay walang kalakip na gawa. Sino mang nagsasabi may pananampalataya siya without correspondence, action, o obedience, yung faith na nasa kanya is dead. Dead faith. Ano magagawa ng dead faith? Wala. Kaya ang sabi, wala mapapakinabangan. So verse 18. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya. At ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. So, dito, binibigyan diin ni James. Sino ba si James? Sino si Santiago? Kapatid ito ni Jesus sa laman. Na naging believer ng si Jesus ay mabuhay na maguli sa mga patay. Kasi nang si Jesus ay hindi pa nabubuhay na maguli sa mga patay, ang kanilang mga kapatid sa laman ay unbeliever. Kasi kala nilang kasama nila sa bahay, pangkaraniwalang tao. Nakagaya nila. Di nila alam kasama pala nila ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kala nilang kasama nila sa pagtulog, kasama sa pagkain, ay simpleng tao lang. Di nila alam ang nakasama nila ang Diyos na tunay at buhay. Kaya si James naging apostle of the Lord. Kasi si James, nakapatid nino. Nakapatid nino. Di ba pinatay? Pinugutan ng ulo. Pero iba, itong James na ito, ay James, na brother of Jesus Christ in the flesh. Ngayon, sa verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Yes, there is only one God. But we believe there are three persons in one God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Father is not the Son. Ang Holy Spirit is not the Son. Magkakaiba sila. Pero tatlo silang persona sa iisang Diyos. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Tingnan nyo, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya. Tingnan nyo, nagsisipakinig pa. So, sumasampalataya, nagsipanginig. Tingnan nyo. Anong ibig sabihin nito? Sumasampalataya, kaya lang walang kalakip na paggawa ng mabuti. Kaya ang taglay nilang pananampalataya ng mga demonyo ay dead faith. Yan ang pananampalataya ng mga demonyo. Nananampalataya pero walang kalakip na pagsunod na gawa na mabuti. Paano makagagawa ng mabuti ang demonyo? Imposible. Pag demonyo ang ginagawa ay masasama. Verse 20. Datapat ibig mo bagang maalaman
o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang magawa, action, obedience, ay baog. Pag sinabing baog, patay, dead. So inulit-ulit. Pag walang kalakip na gawa, pagsunod, action ang pananampalataya, yan ay dead. Kaya walang mangyayari. Walang magaganap. Kasi ang alive faith o living faith ay may kasamang gawa. Action, obedience. Kaya napakadaling malaman. Ang dead faith, walang kalakip na gawa. Ang living faith, may kalakip na gawa o pagsunod o action. Ngayon, tingnan nyo, ang verse 21. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng ano? Magawa. Dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Di ba nagsalita sa kanyang Panginoon? Si Isaac, alam naman natin, kay isa sang anak ni Abraham kay Sarah, si Isaac ay miracle boy. Dahil sa kanilang katandaan, 100 taon si Abraham, 90 anyos si Sarah, sila'y nagkaanak. Kaya yung himala yun, dahil sa tao, posible na mangyayari pa yun. Bukod sa matanda, bawag pa si Sarah. Kung baga sa kasabihan, double whammy. Matanda na, bawag pa. Pero sa Diyos, walang imposible. Siyang bumubuhay sa mga patay. Amen? So ang Diyos nagsalita kay Abraham, nihandog niyang kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Di ba si Abraham ay sumunod sa Panginoon at kanyang inhandog si Isaac. Bakit? Mas mahal niya ang Panginoon kumpara sa kanyang anak. Willing siya na isakripisyo Isaac. Willing siya na ibigay si Isaac sa Diyos. Ngayon, verse 22, lalong nilinaw sa atin, nakikita mo na ang pananampalatayang ay gumagawa kalakip ng ano? Ng kanya magawa. Ang pananampalatay gumagawang kalakip ng kanyang magawa. So ano ang pananampalataya na gumagawa? Ha? May kalakip na gawa. So, ang ibig sabihin, pag ang pananampalataya walang kalakip na gawa, hindi yan gumagawa. Nakikita mo na ang pananampalataya, gumagawang kalakip ng kanyang magawa. At sa pamamagitan ng magawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Tingnan niyo. Ang magawa ay nagpapasakdal sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Ang action, ang obedience, ang works, ay nagpapasakdal sa pananampalataya. Anong ibig sabihin ng perfect? Perfect means complete. So, ang nagpapakompleto sa pananampalataya ay ang action. Kaya kung pananampalataya mo, walang action, walang obedience, walang works, ang faith mo ay incomplete. Pero pagka may kalakip na action na gawa ng pagsunod, ang iyong pananampalataya, ang pananampalataya mo ay complete, perfect. Kaya narinig nyo ang pangalawa. How to exercise your faith. By acting on your faith, acting on the word. Kaya hindi lang salita, kundi may kalakip na pagsunod, gawa. Amen? Praise God.
Number 3, paano ma-exercise ang faith? By God's love. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Galatians 5 verse 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang pagtutuli, binabang pagtutuli ay mga Jew. Kahit man ang di pagtutuli, mga Gentiles. Kundi ang pananampalataya. Na ano? Gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. So, ang pananampalataya ay gumagawa sa pamagitan ng ano? Pag-ibig. Ngayon, nang tingnan ko ang ibig sabihin ng faith worketh by love. Ang ibig sabihin ng worketh, number 1, active. So, ibig sabihin, ang pananampalataya ay nagiging aktibo sa pamagitan ng pag-ibig. Number 2, ang ibig sabihin ng worketh, efficient. So, ang pananampalataya ay nagiging epesyente by love. At number 3, ang ibig sabihin ng worketh ay mighty. So, ang pananampalataya ay nagiging makapangyarihan sa pamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig, mighty. At pang-apat, ang ibig sabihin ng worketh, faith worketh by love, ay show forth. So, ang pananampalataya ay napapakita sa pamamagitan ng pag-ibig. Show forth. Kaya kanina, di ba, sabi mo, may pananampalataya kay pakita mo. Kasi napapakita ang pananampalataya by love. Sa Romans 5 verse 5, anong sabi rito sa Romans 5 verse 5? At ang pag-asa ay hindi humihiya. Hanggat ikay umaasa, hindi ka mapapahiya. Masa ka sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. So, ang pag-ibig ng Diyos, nasaan? Nasa ating puso. So, may pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Then, may pananampalataya tayong tinanggap mula sa Diyos. Sabi, faith worketh by love. So, paano yan? May pananampalataya tayo at may pag-ibig ng Diyos na nasa ating puso. Napansin niyo lahat ito galing sa Diyos. Faith, love. Yung sabi, faith worketh by love. Ang pananampalataya ay nagiging epesyente, makapangyarihan, aktibo, at naipapakita sa pamagitan ng pag-ibig. May pananampalataya tayo, may pag-ibig ng Diyos sa ating puso. So, ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso, ang dapat mag-rule and reign sa ating buhay. Pagka ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari, nangingibabaw sa ating buhay, yung faith na nasa atin mag-work. Magiging eficiente, magiging aktibo, magiging makapangyarihan, at makikita. Amen! Kaya ang sabi sa Bible, let the love of God dwelleth in you. Kasi possible ng pag-ibig ng Diyos ay mawala sa puso mo. Sa paanong kaparaan, pag-ibig mo sa sanlibutan at mga bagay nito. Di ba ano sabi sa Bible? Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Hindi ang mga bagay nito. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya, pag-ibig ng Ama. Kaya sino po ba ang pangunahin sa buhay niyo? Sino bang minamahal niyo, ang sanlibutan? Pag ganoon, ang pag-ibig ng Diyos wala na sa buhay niyo. Kaya yung dahilan kung bakit ka naglalamig sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tulad mong Kristiyano ay palitaw, lulubog at lilitaw na lang.
Minsan makikita mo, minsan di mo makikita. Kaya palitaw. Di ba ang palitaw pag niluto mo, kumukulo na ang tubig. Ihunulog mo ang palitaw. Lulubog muna yan. Pag luto na, lilitaw. Ibig sabihin, luto na. Sabihin mo sa buhay mo, hindi ako palitaw na Kristiyano. Amen? Paano ka masasama sa rapture kung palitaw ka? Ang palitaw masarap. Paborito ka ata yan. Isipin mo, lagyan pa yan ng paborito lalo ng mga Bicolano. May nyug. At linga. Oh. Lalagyan ng asukal. Oh, purihin ng Panginoon. Pastor, nakakagutom. Fasting tayo ngayon. Pasensya na. Kung ginutom ko kayo. Praise God. Hallelujah. Sabi, hallelujah. Hallelujah. Bakit ang pananampalataya ay gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig, nagiging epesyente, powerful, nagpapakita, at naging aktibo ang pananampalataya sa pamagitan ng pag-ibig? Ano ang nagagawa ng pag-ibig? Sa 1 Corinthians 8 verse 1 ay ito. 1 Corinthians 8 verse 1. Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo. Ngunit ang pag-ibig ay ano? Nagpapatibay. Pag sinabing love, edifies, ang edifies dyan, nangulugan ng construct. Tulad ka sa nagtatayo, construct. Build up, yan ang ibig rin sabihin. Build up. So, ang pag-ibig ay nagko-construct, nagbi-build up. Kaya ang pag-ibig nagpapalakas, nagpapatibay. So, anong ibig sabihin nito? Ang pananampalataya, kinoconstruct, binibuild up, pinatitibay, pinalalakas ng ano? Pag-ibig. So, ang nagpapatibay, nagko-construct, nagbibuild up sa faith is love. Gaano ba kahalagang pag-ibig? 1 Corinthians 13, verse 2. Tingnan niyo ang 1 Corinthians 13, verse 2. Alam natin ang 1 Corinthians 13 ay chapter of love. God's love. Anong sabi sa verse 2? At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, gift of prophecy, saying gifts, o saying gift, at maalaman ko ang lahat ng mahiwaga, gift of word of wisdom, at ang lahat ng kaalaman, word of knowledge. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, gift of faith o special faith, na gift of power, na mapalipat ko ang mga bundok. Datapwat wala akong pag-ibig. Anong sabi sa Bible? Ay wala akong kabuluhan. Pag sinabi wala kang kabuluhan, wala kang silbi, wala kang saysay. So, ibig sabihin, magkakaroon lamang ng saysay at kabuluhan ang faith pagka mayroon ng pag-ibig. Amen? Ngayon, bakit sabi sa Bible kanina, faith worketh by love? Bakit ang pananampalataya ay gumagawa? Naging aktibo, epesyente, makapangyarihan, nagpapakita sa pamagitan ng pag-ibig. Ano ba ang mga katangian ng pag-ibig? Sa 1 Corinthians 13 verse 7,
Ang pag-ibig, lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Yan ay mga katangian ng pag-ibig. Love believeth all things. Love hopeth all things. Kaya sa katotohanan, kung ikay may pag-ibig at nagahari sa puso mo, may faith na nasa iyo. Kasi ang love, believeth not some things, not many things, but all things. Hopeth not something, not many things, but all things. Kaya sabi, lahat ay pininiwalaan, lahat ay inaasahan. So again, how to release your faith? By speaking. Number 2, by acting on your faith or on the Word of God. At number 3, by love. Tingnan niyo ang nagagawa ng faith. Pag ito'y ginagamit natin. Mark 11:23. Balikan natin. Tingnan nyo ang mga salitang ginamit ni Jesus. Verily, assuredly, katotohanan. Na siya'y nagbibigay diin sa kanyang sasabihin. Katotohanan, totoo, ang sinasabi ko sa inyo. Do you believe that Jesus Christ is the truth? Jesus said, I am the truth. At siya mismo ang salita na nagkatawang tao. Sa Old Testament, ang sabi ng mga propeta, thus saith the Lord. Sa New Testament, ng Diyos ay magkatawang tao, sinasabi ko sa inyo. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao, ang salita ay nagkatawang tao. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo. Amen? Yung sinasabi ng Old Testament prophet, ganito ang sinasabi ng Panginoon nang dumating ang salita ng katawang tao. Ang sinasabi ko sa inyo. Wow! Amen! May pagkakaiba. Kasi yung sinasalita ng mga propeta, nagkaroon ng laman at puto. Kaya sabi, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi, sino ka man, anuman kalagayan mo sa buhay, sino ka man. Mayaman ko, mahirap, may pinag-aaralan. Wala. Sino mang magsabi. Saan? Sa bundok na ito. Ano ang sasabihin sa bundok? Mapataas ka. Pero sa English, sabi talagang ibig sabihin nun, be thou removed. So ibig sabihin, maalis ka. Ang bundok ay maalis. Tingnan, be thou removed and be thou cast into the sea. Maitapon ka sa dagat. Tingnan nyo, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Say it. So, binibigyan din ni Jesus ang saying, speaking, using your faith. So, faith moves mountain. And you can move mountains by speaking.
Kaya nga ang bundok hindi mamumove yan kung hindi ka magsasalita. Is there mountain in your life? Mayroon pang bundok sa buhay mo. It's time to speak to your mountain. Kasi kung hindi ka magsasalita sa bundok, ang bundok mananatili sa buhay mo. Ano mga bundok na kinakarap mo sa kasalukuyan? Bundok ng mga problema. So speak to the mountain of problems in Jesus' name. Mapalipat ka at matapon ka sa dagat. Lord, salamat po sapagkat ikaw ang aking problem solver. Salamat sapagkat ang problema ko ay lutas na. Tingnan mo yung mountain problem. Biglang mawawala yan sa buhay mo. Kaya pati pakiramdam mo, napakagaan. Masayang-masaya ka. Kasi wala ka nang dinadalang bundok. Speak to your mountain. Mountain of sickness. So sabihin mo sa pangalan ni Jesus, ikaw na bundok ng pain, ng bundok ng karamdaman. Makilos ka. Matapon ka sa dagat. Lord, salamat po. Sapagkat ikaw ang aking Jehovah Rapha, the Lord, you are my healer. Thank you, Jesus, for your healing. Thank you. I am totally, completely healed by your wounds. Amen. At tingnan mo yung bundok na yan. Mawawala. Mountain of needs. Marami kang mga pangailangan. Kaya ka nag-aalala paano ng buhay ko ngayon? Nagtataasa na ang maraming bagay, maraming bilhin. Pero ganito na lang ako. Kaya hindi ka makatulog. Puno ka ng mga alalahanin. So panahon na magsalita ka sa bundok ng pangailangan. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na bundok ng pangailangan. Makilos ka, mapatapon ka sa dagat. Salamat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ko, ang aking Jehovah Jireh, my great provider. Salamat, Panginoon, sa provision ko. Sa lahat kong pangailangan. Amen! So, matuto ka to speak to your mountain. Be thou removed and be cast into the sea. Sabi ni Jesus, He shall have whatsoever He saith. He shall have whatsoever He saith. Amen. He's speaking to the mountain. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo gagamitin binigay sa iyo ng Panginoon, wala siya magagawa. Ang responsibilidad ibinigay sa atin na gamitin natin ang ibinigay niya sa atin. Hindi ang Diyos ang gagamit yan. Ikaw at ako. Amen? Ang gamitin, exercise ang ating faith. Praise God. Ngayon, Matthew 21 verses 21. Tingnan niyo ang sabi rito ni Jesus. Natutuwa ba kayo kay Jesus? Praise God. Pansin niyo mga tinuro ni Jesus ay faith. Kasi siya ang author and finisher of our faith. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, verily, assuredly, katotohanan sinasabi ko sa inyo,
Kung kayo may pananampalataya at di mag-aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos. Di ba ano nangyari sa puno ng igos? Natuyo. Bakit? Si Jesus ay nagsalita sa puno ng igos. Ang puno ng igos ay natuyo. Kaya nga, kung may pain, kung may bukol sa iyong katawan, yan ay bundok na dapat mawala. Amen? Magsalita ka at mawawala yan sa pananampalataya. At sumagot sinabi sa kanila, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung kayo may pananampalataya at di mag-aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos. Kaya kahit anong pain sa katawan mo, matutuyo yan, mawawala yan. Anumang sakit at karamdaman sa katawan mo, mawawala yan. Anumang bukol, mawawala yan. Amen! Sabi ka lang, magsalita ka sa pananampalataya. Kung kayo'y may pananampalataya at di mag-aalinlangan, di lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito. Napansin nyo, may progreso. Magsimula sa puno ng igos, ngayon bundok mapakalaki. So tinuturo ni Jesus ang nagagawa ng faith. Di lamang matuyo ang fig tree, pati ang bundok mapapalipat. Mapataas ka, mapasok ka sa dagat, ay mangyayari. Sabihin niyo, mangyayari! Praise God. Mangyayari. Matutupad, magaganap. Pakinggan niyo ang aking sasabihin. Ang mga salita sa inyo ng Diyos ay matutupad na hindi na magluluwat pa. Ang mga pinangako ng Diyos sa buhay mo, no more delay, mangyayari. Do you believe that? Yan ang nakasalgay dito sa Bible. No more delay. Di ba sabi sa Bible? I will do a quick work. Mabilis. Mabilis. Sabihin niyo, mabilis. Praise God. Hallelujah. Praise God. Matthew 17, verse 20. Pagkatapos ito sa English. Kasi may bibigyan din ako kasi. Pagdating kasi sa Tagalog, hindi gaano ang pagkagandahan ng pagkatagalog kumpara sa English. Kasi itong Tagalog natin galing sa English, Bible. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng iyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya, tingnan nyo, nakasinlaki ng ng butil ng binhi ng mustasa. Nakakita na ba kayo ng binhi ng mustasa? Gaano ba kalaki ang binhi ng mustasa? Kasing laki ng binhi ng pechay. Di ba? Ibig sabihin, napakaliit lang. Napakaliit. Ang basahin nyo, hindi mga probinsyano tulad namin. Alam namin kung anong pechay. Bini ng pechay. Bini ng mustasa. Dahil nakikita namin yun. Napakaliit.
Mayroon ka lang ganyang pananampalataya. Sabi, ay masasabi ninyo sa bundok na ito. Sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon. At ito'y, ano mangyayari? Lilipat. Yung bundok, kung ano sasabihin mo sa bundok, ay susunod. Tingnan nyo ang faith, pati bundok ay sumusunod. At ano kasunod? At sa inyo hindi may pangyayari. Tingnan natin sa English. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to your yonder place, and it shall remove. Tingnan niyo ang kasunod. Nothing shall be impossible unto you. So pag may faith ka, nothing shall be impossible unto you. So kung may pananampalataya ka, walang imposible sa iyo. Isipin niyo ito, walang imposible sa iyo. Napakaraming imposible. Pero pag may kay pananampalataya, walang imposible sa iyo. Isipin nito. Walang imposible sa akin na sumasampalataya. Wala. So, inote nyo yan, nothing shall be impossible unto you. Ikaw na may faith at ang faith ginagamit mo, nothing shall be impossible unto you. Panghuli, kaya lang mahaba sana, kakat ko na lang. Pero to be continued ang message na ito this coming Sunday. Ito ay tingnan natin sa Mark 9:23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Kanino? Sa kanya nanampalataya. All things are possible. Kanina, nothing shall be impossible unto you. Ikaw na may faith na ginagamit. Pagdating dito, pag may faith ka, all things are possible. All things are possible. Posible na malulutas ang problema mo. Posible matutugunan ang pangailangan mo. Posible ang himala ay makakamtan mo. Posible gagaling ka. Posible! Amen! All things are possible. Nothing shall be impossible unto you. All things are possible unto you. Kikita niyo? Ngayon, nais mo bang gumaling? Use your faith. Nais mo malutasan yung problema? Use your faith. Nais mo matugunan ang iyong pangailangan? Use your faith. Nais mo ba tumanggap ng himala? Exercise your faith. Kasi nasa atin, ibinigay ng Diyos ang responsibilidad na gamitin ang pananampalatayang ibinahagi niya sa atin. Once matuto tayo na gamitin ang pananampalataya ibinigay sa atin ng Diyos,
makakita tayo ng maraming kagalingan, himala, provision, deliverance, salvation, great things, at iba pa. Amen! Kasi tandaan nyo, once na ikaw'y sumasampalataya, lahat ay posible sa iyo. Walang imposible sa iyo. Amen? Saan ka man naroon, ano man ang pangailangan mo, anumang problema mo, pag ikay tumanggap na kay Jesus as Lord and personal Savior, may pananampalataya na sa iyo. Gamitin mo yung faith na binigay niya sa iyo. Magsalita ka. Magsalita ka. At lakipan mo ang iyong pananampalataya ng gawa, pagsunod, action. At payagan mo ang pag-ibig ang maghari sa puso't buhay mo upang ang pananampalataya ay maging aktibo, makapangyarihan. Maging epesyente na nasa iyo. So just lift up your hands right now. Lord Jesus, bawat unbelief ay hiningi namin ng tawad sa iyo at aming tinatakwil in the name of Jesus. At pinapayagan lamang ang espiritu ng pananampalataya ang gumawa at pumuno sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. So kayo, nanonood ng live streaming, kung wala pa si Jesus sa puso nyo, napakahalaga na tanggapin nyo si Jesus sa buhay nyo. Hindi kita maliligtas. Hindi ka maliligtas ng sinumang tao. Ng iyong loved ones, na iyong kapwa-tao. Ang makapagliligtas lamang sa iyo ay si Jesus. Sumampalataya ka, tanggapin mo si Jesus sa puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung nais mo, sumunod ka sa panalangin ito na aking sasabihin. Sabihin mo, O Diyos, O Diyos, maawa ka sa akin maawa ka sa akin, na isang makasalanan. isang makasalanan. Patawarin mo po ako, O Tawarin Diyos. mo po ako, O Diyos. Hugasan mo po ako Hugasan mo po na ako. makapangyarihang tugon ni Sa Jesus. makapangyarihang dugo ni Jesus. Patawarin mo po ako Patawarin mo po ako sa bawat kasalanan sa bawat na kasalanan aking nagawa. na aking nagawa. Ako'y Ako'y sumasampalataya sumasampalataya na si Jesus ay namatay na si Jesus ay namatay nang dahil sa aking mga na kasalanan. dahil sa aking mga kasalanan. Siya ay nilibing Siya ay nilibing at sa ikatlong at araw sa ikatlong araw nabuhay na maguli sa mga nabuhay patay. na maguli sa mga patay. Maraming salamat sa iyo Maraming salamat sa iyo. sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus.